Ano yung ikatlong point? Present yourself fully to God. Ang ibig sabihin ay hindi lang natin aalisin ang ating sarili sa paghahari ng kasalanan, kundi ilalagay naman natin yung ating sarili sa kamay ng totoong hari, sa kamay ng Diyos. Tuloy natin sa ikalawang part ng Romans 6:13-14. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Kaibigan, sabi ni Pablo, pasakop kayo sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang tayo tinatawag na lumayo sa mali, kundi tinatawag tayong lumapit sa Diyos, magpasakop sa Kanya. Ang ibig sabihin, kaya ka lalayo sa kasalanan na hindi dahil masakit ang consequence. Yes, okay din yan na motivation, pero ang pinakamataas na motivation ay dahil gusto mo nang lumapit sa Diyos at magpasakop sa Kanya. Ang ibig sabihin, na-realize mo na makasalanan ka at mabuti ang Diyos, minahal ka, pinatawad ka, at ngayon gusto mo nang lumapit sa Diyos. Ang ibig sabihin, hindi lang tayo tinawag na huminto sa kasalanan, kundi maging available na para sa Diyos. Hindi lang tayo tinatawag na magsara ng pinto sa kasalanan, kundi tinatawag tayong buksan ng buong buhay natin para sa purpose ng Diyos. At ano yung purpose? Sabi sa talata ay bilang kasangkapan sa kabutihan. Kaibigan, ito yung totoong surrender. Bakit? Kasi marami tayong plano sa buhay. Marami tayong gawi o hadlang para hindi tayo maging kasangkapan ng Diyos. Pero ang totoong pagsuko ay isasantabi mo na ang iyong mga plano at gagawin mo na ang purpose ng Diyos kahit mahirap na maging kasangkapan ng kabutihan. Halimbawa, maaari kang maging kasangkapan ng kabutihan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita sa isang kaibigan, kamag-anak, katrabaho o kaklase na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus. Maaari kang maging witness sa school, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pagpapakita ng integrity at humility. Maaari mong ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa nangangailangan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong resources o pagbibigay mo ng oras para makinig, para manalangin kasama niya. Maaari mong tanungin ang sarili mo, paano ko maipapahayag ngayong linggo ang kabutihan ng Panginoon? Baka sa pamamagitan ng pag-post ng maikling testimony. Baka sa pag-share ng verse sa taong pinanghihinaan ng loob. Baka sa pag-invite sa isang kaibigan na sumama sa Bible study. Baka sa pagkwento kung paano ka tinulungan ng Diyos sa mahirap na panahon. Kapag may taong walang trabaho, tulungan mo siyang gumawa ng resume o maghanap ng opportunity. Kapag may bagong believer na nangangailangan ng gabay, samahan mo siya at tulungan siyang lumago sa pananampalataya. Yan ang ibig sabihin ng maging kasangkapan ng kabutihan. Kaya ang tunay na surrender ay nagsasabing, Lord, narito ako, gamitin mo yung bibig ko upang ipahayag ang iyong kabutihan, gamitin mo yung kamay ko upang tumulong, gamitin mo yung mga paa ko upang lumapit sa nangangailangan, gamitin mo yung oras, pera, talento at buong buhay ko upang may makakita at makakilala sa Panginoong Hesus. Daw, bakit natin ito gagawin? Kasi ang Panginoong Hesus mismo ay hindi nagbigay ng bahagi lamang ng kanyang buhay, kung hindi buong buo. Ibinigay niya yung kanyang sarili. Kaya nung sabihin niya sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pansinin natin na sinabi ng Panginoong Hesus sa kanilang lahat. Hindi lamang ito para sa pastor, missionary o full-time ministry worker, kundi ito ay para sa bawat taong nagdanais maging tagasunod ng Panginoong Hesus o disciple o alagad. At malinaw ang sinabi niya, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin. Ibig sabihin, hindi sapat na gusto mo lang ang blessing ni Lord. Hindi sapat na gusto mo ang protection niya. Hindi sapat na gusto mo yung pagpapatawad niya. Kundi ang tunay na disciple ay nagnanais ding sumunod sa Kanya. At ang pagsunod sa Panginoong Yesus ay may tatlong malinaw na calling. Ano yun? Itatakwil mo ang iyong sarili. Yun yung una. Sabi niya, kinakailangang itakwil yung kanyang sarili. Hindi ibig sabihin nito na kakamuhian mo na yung sarili mo. Hindi ibig sabihin na wala na siyang halaga. Hindi ibig sabihin na pababayaan mo na ang iyong katawan o tatanggihan mo na yung bawat pangangailangan mo. No, ang ibig sabihin ng pagtatakwil sa sarili ay tatanggihan mo ang iyong karapatan na laging masunod. Hindi na ikaw yung driver ng buhay mo, kundi ang Panginoong Hesus na. Ang tanong ay hindi na
ano yung gusto ko, kundi ang tanong mo na palagi ay, Lord, ano yung gusto mo? Yun po yung susundin ko. Hindi na, ano yung komportable para sa akin? Kundi ang tanong, ano ang tama sa iyong paningin, Lord? Doon ako kahit po mahirap. Hindi mo na tatanungin ano ang plano ko, kundi ang tatanungin mo na, ano ang iyong layunin para sa buhay ko, Lord? Ito ang tunay na surrender. Pangalawa, kung gusto mo maging disciple ng Panginoong Hesus, papasanin mo araw-araw ang iyong krus. Sabi ni Lord, pasanin araw-araw yung kanyang krus. Nung panahon ni Lord, ang krus ay simbolo ng kamatayan. Kaya nang sabihin ng Panginoong Hesus na pasanin yung krus, ang ibig niyang sabihin ay mamatay ka araw-araw sa paghahari mo sa iyong sarili. Araw-araw mong isusuko ang pride. Araw-araw mong isusuko ang galit. Araw-araw mong isusuko yung karapatang gumanti. Araw-araw mong isusuko ang comfort kapag may kailangang paglingkuran. Araw-araw mong isusuko ang sariling agenda upang maging available sa layunin ng Diyos. Kaya ang sinabi, araw-araw. Ibig sabihin, ang surrender ay hindi isang beses lamang. Hindi ito nangyari lamang noong tinanggap mo ang Panginoong Hesus o nanalangin ka ng acceptance prayer, kundi araw-araw ay papasanin mo ang iyong krus. Kung may taong nakasakit sa iyo, ang natural mong kagustuhan ay gumanti. Gusto mong manumbat, gusto mong ipahiya rin siya. Pero ang pagpasan ng krus ay pagsasabing, Lord, isinusuko ko ang karapatan kong gumanti. Pipiliin ko magpatawad at ipagkatiwala sa iyo yung hustisya. Hindi ibig sabihin na papayagan mo na abusuin ka ng taong nakasakit sa iyo. Ang ibig lang sabihin ay hindi mo hahayaang ang paghihiganti ang maghari sa puso mo. Sabi sa Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo sa Diyos ang pagpaparusa. Minsan, pagod ka na, gusto mo magpahinga, pero may tao na nangangailangan ng kausap at panalangin. Ang pagpasan ng krus, sasabihin mo, Lord, isinusuko ko muna yung comfort ko. Gamitin mo po ako upang palakasin ng taong ito. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magpapahinga. Ang ibig sabihin ay hindi na comfort ang pinakamataas mong Panginoon. At panghuli, susunod ka sa Panginoong Hesus. Sabi ni Lord, sumunod ka sa akin. Ang ibig sabihin, kapag sumusunod ka kay Lord, ay hinahandog mo sa Kanya ang iyong buhay, ang iyong bibig ay para sa kanyang mensahe. Ang iyong kamay ay para sa paglilingkod. Ang iyong paa ay para lumapit sa nangangailangan. Ang iyong oras ay para sa kanyang purpose. Ang iyong resources ay para sa kanyang gawain. Ang iyong buhay ay para sa kanyang kaluwalhatian. Sabi sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, hinihiling kong ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaibigan, hindi patay na handog ang hinihingi ng Diyos, kundi ayon sa talata, buhay na handog. Ang ibig sabihin, araw-araw na available ka para gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Pablo sa Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ito ang puso ng surrender, kaibigan. Hindi na sarili ang sentro, ang Panginoong Hesus na. Ito ay pagsasabing, Lord, ilagay mo ako sa iyong mga kamay. Gamitin mo ang isip ko. Gamitin mo ang boses ko. Gamitin mo ang negosyo ko. Gamitin mo ang tahanan ko. Gamitin mo ang pain sa buhay ko. Gamitin mo yung success ko. Gamitin mo pati yung weakness ko. Alam mo, lumaki si Patrick sa Uganda na salat sa buhay. Hindi marangya ang kanilang pamilya. Bata pa lamang siya, naging bahagi na siya ng isang sponsorship program ng Compassion International. Sa pamamagitan nito, hindi lamang siya nabigyan ng pagkain at tulong sa pag-aaral. Linggo-linggo tinuturuan din siya ng salita ng Diyos. May mga taong gumabay sa kanya, nanalangin para sa kanya at nagturo sa kanya kung paano mamuhay bilang tagasunod ng Panginoong Hesus. Kaya nang lumaki si Patrick at napasama sa isang leadership development program, hindi lamang siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Lumalim din yung kanyang pananampalataya. Isang araw, dumating ang isang magandang opportunity. Nagkaroon siya ng internship sa isang pharmaceutical company. Para sa isang kabataan lumaki sa kahirapan, napakalaking bagay nito. Habang nagtatrabaho siya roon, naatasan siyang suriin ng isang batch ng gamot na ipapamahagi sa maraming tao. Pero may nakita siyang problema. Merong harmful chemicals yung gamot
hindi ito ligtas. Kapag ipinadala ang batch na yon, maraming tao ang maaaring makainom ng gamot na sa halip na makatulong ay maaaring makasakit pa sa kanila. Kaya sabi ni Patrick na hindi niya ito maaaring aprobahan. Pero pinipilit siya ng kumpanya. Sinabihan siyang lagdaan na lamang ang dokumento. Marahil walang makakaalam, isang compromise lang. Pagkatapos inalok siya ng 10 million Ugandan shillings. Malaking halaga yon. Sapat upang makapagpatayo ng bahay ang kanilang pamilya. Isipin mo yung bigat ng temptation para sa isang tao na lumaki sa hirap ng buhay. Maring sabihin ni Patrick, Lord, alam mo naman kailangan namin ito. Lord, para naman ito sa pamilya ko. Lord, isang beses lang. Lord, baka ito na yung paraan mo upang makaahon kami sa hirap. Pero alam ni Patrick na hindi lahat ng opportunity ay kalooban ng Diyos. Minsan, ang nasa harap mo ay hindi pala provision. Minsan, ito ay test ng iyong surrender. Kung magsusurrender ka ba talaga sa Diyos. Kaya tumanggi si Patrick. Sabi niya, hindi niya aprobahan yung gamot. Isinuko niya yung pangarap na magkaroon agad ng lupa. Isinuko niya ang pagkakataong magkaroon ng bahay. Isinuko niya yung financial security na matagal niyang hinahanap. At sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang desisyon, Lord, mas mahalaga ang pagsunod ko sa iyo kaysa sa anumang maaari kong makuha. Dahil sa kanyang pagtanggi, hindi ipinamahagi ang gamot. Sinira ng kumpanya ang buong batch. Walang malaking balita tungkol sa kanya, walang parada, walang medalya, walang social media post na nag-viral, walang malaking promotion. Umuwi si Patrick na walang hawak na pera. Pero umuwi siyang may malinis na konsensya at desisyon na nakakalugod sa Diyos. Kaibigan, yan ang pagiging kasangkapan ng kabutihan. Hindi lamang kapag nangangaral ka, hindi lamang kapag nasa church ka. Maaari kang maging kasangkapan ng kabutihan sa pamamagitan ng isang pirma na tinanggihan mong ibigay. Maaari kang maging kasangkapan ng kabutihan sa pamamagitan ng isang kasinungalingang tinanggihan mong sabihin. Maaari kang maging kasangkapan ng kabutihan sa pamamagitan ng perang tinanggihan mong tanggapin. Kaya nga ito yung tanong, may bahagi ba ng buhay mo na ayaw mong isuko dahil natatakot kang mawalan? May opportunity ba na mas pinanghahawakan mo kaysa sa pagsunod sa Diyos? Alahanin mo, hindi kawalan ang pagtanggi sa bagay na magpapalayo naman sa iyo sa Diyos. At walang anumang halagang mas mahalaga kaysa sa isang buhay na buong-buong nagpapasakop sa Panginoong Yesus. Marahil gusto mo na ding maging kasangkapan ng Diyos sa kabutihan, kaibigan. Ngayon na ang pagkakataon mo upang isuko ang iyong buhay sa Panginoong Yesus. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng lahat ng iyong kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito ay lilinisin ka niya at patatawarin sa lahat mong kasalanan. Ibibilang ka niya bilang kanyang anak. Kaya kahit nasan ka, ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kung ipinanalangin mo yan, kaibigan, na may pananampalataya, ay namatay ka na sa kasalanan at binigyan na ng buhay na nasa Panginoong Yesus. Kaya nga, isuko mo ang iyong buhay sa Kanya araw-araw. Paano? Remember who you are in Christ. Ikaw ay naging anak na niya ngayon din. Pangalawa, refuse to let sin reign. At pangatlo, present yourself fully to God. At pag ginagawa mo ito, ay mararanasan mo ang mabuting plano ng Diyos sa iyo. Makakarating ka sa tamang destinasyon kasi ibinigay mo na ang iyong manibela ng buhay mo sa Diyos. God bless.